Ito mga kapatid, may gusto akong i-share sa inyo na pagpalagay nyo na lang na hearsay pero baka makatulong sa kung sino mang makakapakinig. Noong ako'y nag-aaral ng law, nasabi sa akin ng isang kuya ko doon sa klase. Sabi niya, ang investigador sa pulis, kunwari, merong isang baso, hinangin na basag. Pwedeng palabasin ng investigador na yun na ikaw ang nakabasag. So, hindi ko nadurugtungan yan. Gusto ko na lang i-correlate nyo yan doon sa babaeng nag-file ng kaso kay General Torre. Mahilig sila ngayon yung mga red notice, ICC na ipatupad rito. Pero para lang bigyan kayo ng gabay, yun ngang divorce decree dapat patunayan i-confirm ng korte sa Pilipinas. Anumang decree, anumang dokumento dapat nga patunayan dito sa korte ng Pilipinas. Yan. Ano pa kaya kung yung pag-uutos ng dayuhang body, organization, or ano pa man, ano pa kung yung mga ipinag-uutos nun ay pwedeng makakitil sa iyong life, liberty, o property. Yung property ay kasama doon yung karapatan mo magtrabaho, kumita ng pera para mabuhay ka. That is constitutionally protected. Anyway, so yun, iiwan ko sa inyo yun. Kasi nung panahon ni Tatay Diggs, merong 8888. Tsaka maayos yung malinaw ang utos sa kapulisan, magtino. Ikalawang punto kong gustong i-share sa inyo. Pagdating sa mga Duterte, matindi ang paninira nila ngayon. After kay Sara, hindi nadali. Lumipat na kay Polong. So may video na nag-circulate. Kala mo bully si Polong. Tapos gagawan pa ng kwento. Si Sara Duterte noon, nung time na hindi ko pa sila kilalang mga Duterte, nung nagpakita ng video na ginugulpi niya yung sheriff, ano ang mapapansin ninyo? Si Sara Duterte ay mukhang tomboy. Mukha siyang tomboy na mataba. Ginulpi niya yung sheriff. So mukhang abusadong politiko. Ang dating sa akin, nung pinapanood ko siya sa 24 oras, mukha siyang tomboy na siga na anak ng warlord. Lalo na Mindanao I'm from Luzon Nung nanalo ang kanyang tatay, makikita mo nung sumampas sa entablado si Sara Duterte. Sexy. Hindi siya mukhang matabang tomboy. Sexy, naka-Pilipinyana. At maganda ang katawan. Hindi pala siya kasing taba nung pinapakita dun sa nanggulpi siya ng sheriff. At may dahilan pala nung nalaman na natin kung ba't sinuntok niya yung sheriff. At para sa akin, sa ordinaryo kong opinion, katanggap-tanggap kung bakit niya ginawa yun. Kasi pinakiusapan niya yung sheriff, hintayin mo naman ako. Sandali lang para hindi magkagulo yung mga tao. Pakiusap. Ngayon, bakit ko sinasabi sa inyo ngayon yan? Nakikita niyo kung gaano ka pwedeng papangitin o papugiin ng media. Pwede nilang pagmukain kang pangit, physically, and yung imahe mo, pwede ka rin nilang papugiin. Hindi lang media ang gumagawa niyan. Social media. Pwede kang papugiin kung may filter yung phone mo. Kagaya ako, may filter ako. Yan na yung best Wala na akong magawa dyan. Or kung wala, papayatin mo yung sarili mo. Meron kasi akong isang nakitang vlogger, pagkaganda-ganda, pagka-yummy-yummy sa mga vlogs, pero mukha pa lang gasol. Mukhang gasol, yung maliit na punggok na hindi naman siya So, nasa phone siguro, nasa kumukuha, I don't know. Same is true sa trabaho o sa pamilya. Sa mga magkakapatid, pwedeng pumangit yung isa nilang kapatid pagka pinagkwentuhan nito mga to na pangit siya. Kasi may kilala akong ganyan.
pinakapangit daw si ano. Ang totoo, madlang people ang sinasabi, pinakamaganda pala siya. Sa labis na insecurity ng magkakapatid dahil sila kamukha sila doon sa side na gusto nilang kamukha. Itong isa kamukha ng father's side. Pangit daw ito. Ito pala yung pinakamaganda. Pero lumaki siyang, ang sinasabi ng mga kapatid niya, siya ang pinakapangit. Susunod, sa trabaho. Pwede kang pagkaisahan, may kwento tungkol sa'yo, pwedeng pinasya mo na yung trabaho mo, pero sasabihin, hindi mo alam sa tuktok, may iba nagkiklaim ng trabaho mo. Kaya nga ako dati, sinabihan ako dati, markahan mo yung gawa mo. Kaya ayoko naman markahan, trabaho ko yan Kumbaga, pag pinasya ko na yung draft ko, sa inyo na yan Hindi ko naman kailangan i-claim yan. Pero pwede palang palabasin, ala ka palang ginagawa. Pwede kang bigyan ng maling format, pag pinasya mo, nahirapan ka na, itatama na lang nila yung format, pero ipapakita nila dun sa pinaka supervising officer mo na, gago to, mali ako na naman nag-ayos nito. Pero itong si tanga, hindi niya naman, maling format yung binigay niya sa'yo. Pero pag mumukhain niya siya umayos, bayot kadalasan yung gumagawa ng mga ganyan, o kaya mga bobo. So, mabalik tayo kila Duterte. Sila Duterte, kung sila ay siga, kung sila ay nanghaharas, kung sila ay political warlord, teritoryo parang pag-aari nilang Davao, bakit wala silang hinaras na kalaban nila sa politika sa kasaysayan? Kahit anong ibato nyo sa kanila, isipin nyo maigi. Ba't wala silang pinapatay na kalaban nila sa politiko? Ba't wala silang hinaras na kalaban nila sa politiko? At kung may naglalabas man ng kung ano-anong something laban sa kanila, yung politikong pamilya na yun o yung kalaban nila sa politika, alam natin mismo na hindi sila hinaras, hindi sila in any way, shape, or form. Pero may ilalabas na mga taong binabayaran, di umano, tila binabayaran para mag-file ng kaso sa kanila. So, ganyan ang nature para paikutin. Ngayon, pag ikaw ay mulat na, hindi ka na basta-basta naniniwala. That's the time aayawan ka na ng sistema, isusuka ka na kasi, hindi natin mapaikot to. So, yun ang gusto kong mangyari sa inyo mga kababayan. Pag mas maraming tao yung hindi nila mapaikot, hindi nila pwedeng isuka yan lahat kasi yan ang boboto sa kanila. Kung ako yung boss, hindi ko kayang imanipula, lokohin, pag sinungalingan lahat ng aking empleyado, hindi ko pwedeng tanggalin lahat yan sapagkat kailangan ko yan. Yun ang kapangyarihan ng pagsasama-sama. Hindi ka naman magsasama-sama para mang-abuso, no? Magsasama-sama lang sana yung bayan para protektahan ang isa't isa. Hindi para kaso dumadami, chuchu, nagpapalakas, dumadami yung mga nagsisinungaling, dumadami yung mga sip-sip, dumadami yung mga langaw na akala mo nakapatong sa kalabaw. If you know what I mean, dumadami yung mga buwitre na gusto ring maging mga buaya. So, kayo nang bahalang maghusga mga kapatid. Kung sakaling mapanood nyo ito, saan nyo magagamit yung impormasyong ito? Ito ba'y may kabuluhan? Nakikita nyo ba sa sarili nyong buhay? At ito ba ay tama? Share nyo na lang kung sakali. Salamat. God bless.